So ayun si Mrs. Busy. I-check mo yung sasakyan. Tapos na ba? Kanina pa tapos, tapos tanong mo kung magkano. Hello mga ka-dears in Canada. So ayun, welcome back ulit dito sa ating channel. At ngayon nga ay Friday na naman dito sa atin sa amin dito sa Calgary, Alberta, Canada ngayon. At andito tayo sa workplace ni Mrs. dito sa Ford. At ayun, dinaan natin or pinasok natin kanina si Corimao, yung ating SUV, para ma-diagnose kasi parang meron akong nararamdaman na hindi tama. At ayun nga, na itawag nila sa akin, may na-diagnose silang problema doon sa ating module ng ating all-wheel drive. Bali sensor yung nagka-problema at kailangan palitan para hindi na lumala. At yun nga, natapos naman nila. Ang maganda dito ay covered pa siya, lahat ng parts natin ay covered pa ng warranty, kaya nagbayad lang tayo kanina ng participation fee na 105 Canadian dollars, which is good na rin. At syempre, bibiro yung presyo ng parts na yon. Parang nasabi sa akin is, nung tinanong ko, actually, nasa around 700 daw yung parts. Tapos may labor pa. So, aabot din ng 1,000 mahigit. Baka mahigit pa. So, yun, good thing at wala tayong binayaran maliban sa participation cost. So, pupuntahan natin. Tanong natin kung magkano yung babayaran natin. Hi, I'm good. Good. Are you picking up? I need to pay some amount to Grace. Oh, is there a Oh, lady? it's here. 105. Sure. There you go. Thank you. So everything is okay now? Oh. Yes. They retested the new module. No codes came back. The report. Nice. Just want you to sign this one in. Thanks. So ayun nga, buti nga natapos siya mga guys, nagawa din siya agad ngayon. Kasi mamaya after yung trabaho ni Mrs. ay pupuntahan namin at susundin natin yung ating pamilya. Yung Your Team Guy family, sila Edith, sila Gilbert at yung sila Jed yan. Sabay-sabay kasi kami pupunta ng Lethbridge. Doon kami magi-stay ng over the week. Magmula ngayong Friday night hanggang Sunday ng umaga. One eternity later. So ito yung kanilang promo ngayon. Ford employee pricing on now. Sabi ni Mrs. Parang ano yan, kung ano yung discount na nakukuha ng empleyado ng Ford, yun din yung ibibigay nila ngayon sa mga regular, sa mga customer, normal customer na nagwo-walk-in or kung sino interesadong kumuha or bumili ng kotse. So ayun nga mga guys, nakita nyo naman, sobrang ganda ng promo ng Ford. Actually, hindi yung promo na yan, hindi lang yan dito sa kung saan nagtatrabaho si Mrs. ngayon. Parang all over Calgary yata, basta kung saan meron Ford, iisa lang sila ng promo. At dito nga sa Canada, talagang sabi ko na sobrang gaan, sobrang bilis labas ng sasakyan dito. Para ka nga lang talagang bumibili ng cellphone or nagpapalit ng cellphone. Actually minsan nga sa Pilipinas, mas mahirap pang kumuha ng cellphone sa dami ng requirements na kailangan mong isubmit din sa provider. Andiyan na nga yung CCI ka pa, basta marami pang hocus-pocus. Dito kasi sa Canada, parang ilang requirements lang naman yung kailangan mong ma-fulfill. Tapos okay na, pag na-aprobahan ka na ng financial, yun na. Yung araw na pumunta ka, na pagdesisyonan mo na gusto mo maglabas ng sasakyan, dire-diretso na yun, yung araw din na yun mailalabas mo. Ganun kabilis dito. Yun nga lang syempre, hindi porket may ganyang promo, kinukumbinsi o inuobliga na natin yung mga kabayan natin na maglabas. Syempre, yung paglalabas naman ng sasakyan o yung pangungutang ng sasakyan, nasa sa inyo yan. Depende yan sa kakayahan nyo, kung kaya nyo bang bayaran yung obligasyon nyo. Why not, diba? Siyempre, especially pag may mga ganyang promo, di mo na yan talaga palalampasin.
Kasi gaya nga na nabanggit ko kanina, usually ang binibigay lang naman na discount before nung nilabas namin si Curimaw, yung ating SUV, parang floor mat lang yata yung discount na nakuha ko. Tsaka parang yung paglalagay ng PPF, parang yun lang. Pero ngayon, maganda talaga. Yung discount siyempre depende yan sa unit na ilalabas mo. So, kung mahina-hina talaga yung control power mo, yung madali kang matempt sa mga ganitong bagay, nako, mapapautang ka talaga dito sa Canada. Hindi mo siya mapipigilan. Hindi natin masisisi yung iba din na mga kabayan natin na naglalabas talaga ng mga bagong sasakyan. Kasi nga, syempre, yung mga ganyang deal, especially sa tingin nila na kaya naman talaga nilang gawin yung obligasyon nila o mabayaran yung obligasyon nila, why not, diba? Kung ako lang, kung wala kaming Curimaw ngayon, wala yung SUV namin, baka syempre green up ko din yung ganyang pagkakataon. Malaking kabawasan din yan, syempre. Hindi ko lang masabi kung ano yung eksaktong percent ng discount, pero maganda yung sinasabi ng Mrs. So ayun, titimpla lang tayo ng kape, maya uuwi na rin si Mrs. Tapos pupuntahan ko yung sila Rona, yung kasama natin sa bahay, kasi dahil nga maganda yung discount, pati sila kukuha na lang din. Kasi nga ilang buwan na lang, parang isang buwan na lang, mag-winter na. So mas pabor kung bago yung gagamitin mong sasakyan during winter. Siyempre si Larona, bago lang yan dito sa Canada, first winter nila to. Siyempre kakaba-kaba din sila kapag winter na, magka-problema yung ginagamit nila sa sasakyan. Kaya ayun, titignan natin, pasyalan natin kung kamusta na yung na yung lagay ng kanilang mailalabas ba nila ngayon, bukas o sa mga susunod na araw. So ayun sila Rona, kausap yung finance manager. So mukhang desidido na talaga silang maglabas. Kasi syempre after mong makausap, or una kasi ditong step, hanap ka muna ng salesman. Syempre yung salesman, sabihin mo sa kanya yung napupusuan mo na sasakyan, na kotse, kaganyan, Ford Edge. Ito yung isa sa pinakagusto ko talaga. Tapos Bronco. And, tapos Mustang. So ayun, kapag nasabi mo na sa salesman yung gusto mong sasakyan, kotse, magkakaroon lang ng konting usap related dun sa nagustuhan mong unit. Tapos syempre konting interview kung ano yung gusto mo, finance ba, leasing or whatsoever. Pag okay na, yun, punta kayo sa finance manager. Diyan na yung mangyayari ang lahat, approvals and everything. So ito na yung parang malapit na to sa finish line. Kunin nyo yan. Ito pero gray yung Color gray, dark Kulay gray. gray. Dark gray. Yung kagaya nung last time na tinest drive. Maganda yung binigay sa impression. 265. 265. By 65 per weekly. Ano pala siya kuya? Nung unang nagpa-quote si ate, ano pala yun? Ang rate pala nun is 2.99 interest rate. interest rate. Tapos Today ngayon, is 3.49. 3.49. Tumaas siya. Kasi may employee Discount. discount daw sila until end of the month. Hindi, end of September. Ay, September.
Hanggang katapusan na lang. Oo. End of September. Hanggang next month. Katapusan Oo. next month. Okay. So kasi yung employee discount nila is hanggang end of September. So Mas malaki daw yung discount doon compared sa iisipin mo yung monthly, yung interest. Antayin na lang ng approval approval. Tsaka kung wala din pala daw na until tomorrow. walang tawag dito, employee discount. Usually yung bangko nagbibigay ng interest rate which is 7.99. Ba't doon sa mayari? Sinabi niyo kay ate niyo? Oo, saglit lang din pa lang. Na paano lang, kapyawan. Kaya, Pero noong una, 293 yung singil. Tapos pauwi na kami. Diyan na kami. Tinawag kami pabalik. Sige, 265. Parang nasa Divisoria lang eh. sabi mo 250. Dapat nga lumayo pa kami konti kuya para Para ka talagang dito. Papalit na. Bumibili ng damit. Pwede ang tumawad. Pero yung kasi, Ang bilis din. Ang bilis. Pagka-approve, pwede na daw pag Monday. Agad. pag-usap namin ni Oz, sabi kasi niya, kung hindi kami pwede dun sa 290 plus, babalikan niya kami, bibigyan niya kami ng update kasi tatanungin niya yung GM o yung may-ari kung magkanong rate yung may bibigay sa amin. So, ito na yung kanilang napili. Bronco. Anong gulong ba? Usually naman sinasama nila all season. Para lang sigurado tanong. So, Bronco Sport. Sport na ba? Hindi Outer box. Outer ba? Dapat Big Ben. Mahal. Mas sunod to. Una yung Big Ben kasi. Hindi, top of the line yung Badlands. Hindi, Big Ben kasi. Pero magkakasukat lang naman no? Leather? Leather din ba? Yeah, ito. Kulay lang yung mag-iiba. Pero interior same. Same. Pero na bagay sa inyo to. Yan ang mga bagong may-ari. Pero medyo malawak na. Parang truck yun din natin. Hindi, okay lang. So para ka lang bumibili ng cellphone, David. Mas mahirap pa nga, di ba, yung requirements. Grocery ka nga lang kuya Hindi naman daw problema yung status, Rona. Kapag tinanong kami kung may work, Oo, pag may work naman, much better. much better. So okay May lang. contract sa work. Yung sa international student, okay lang. Kasi meron si Ford na bagong, may newcomer? Newcomer silang ina-offer? Kasama doon yung international student. So meron Basta pa. mga newcomer. So yun, may promo pala yung Ford na pagka newcomer. Usually kasi yung mga ibang dealership, hindi siya nag-entertain ng newcomer dahil nga syempre, especially yung mga temporary like international student. Syempre status Pero dito sa Ford, yun nga narinig nyo, meron silang option for newcomers. Ayan, sila Rona. Insurance na lang inaantay nila. So Monday, Tuesday. Tapos punta na tayo Edmonton. Hindi ko kausapin. Kunwari hindi ko alam. Hindi, in-instruct ko na rin naman si Ika na siya lang ang work permit. Paano siya yung work permit? Siya mag-apply ng work permit? Ha? Paano? Hindi, apply ko na ng work permit. Hindi, si Ika mangungulekta lang ng documents. Documents. Ay, diba Wow. sabi naman? Hindi ka kasi sasama. Bayad muna. Sarado lahat. Saan mo Jill, budget muna, budget. Uy, No, I just give you one ticket. nakakurikat ng anak ni Pai. One. Pag boys hindi pwede. Bye-bye, kiss na. Nay, bye-bye. See you later. Lola na. Ayun o. See you later. Okay lang yun. Naiiwanan ka sa
Parijep, pasok ka ba na Parijep, please? Wala ka muna masaya. Saan matagal yung check? Eh, nakapost na po. Nakapost na, di ba? Welcome back mga guys. So andito kami ngayon sa Nanton. Bali, huminto lang kami saglit dito sa may Tim Hortons para gumamit ng washroom tsaka bumili na rin ng maiinom namin. 1 hour pa kasi yung babiyahin namin papuntang Lethbridge. At ayun nga, sabi dun sa apps namin, merong severe thunderstorm sa Lethbridge. So ayun. Sana pagdating natin dun tumila na. So ayun na yung mga kasama natin, si Your Tint Guy. Ano pre? Okay na? Tim Hortons. Yan. Bumili kami ng maiinom. Ayun. Isang oras pa. Isang oras pa ang biyahe, oh. Sana lumiwanag na, no? Ayun, malino, pre. Lakas yung ulan doon, pre. Oo. Sana ulan lang, no? Kaya nga. So, bibili pa tayo ng, pre? Liquor. Corona. So, yun. After nito, dadaan lang kami sa liquor store. Bibili ng maiinom namin pagdating sa hotel. Palace, Green Shop, Palace Liquor Store. At syempre, hindi lang liquor store mga guys. Meron din bilihan dito ng weed or cannabis. So, wag na tayo masurpresa. At kasi, normal na lang yan dito sa Canada. Hindi na pangkaraniwan sa amin dito yan. La cerveza. Mas fina. Ayun yung nilalaro ko yan. So, bili tayo ng pampainit mamaya sa hotel mga guys. Saktong-sakto. Malakas daw ang ulan doon. So, ayan. Pangapundador. Tapos, pa ba to? Mga layatan ba? May black label ba dito pre? Black label? Red label? Nandiyan po, may nakita akong black label dyan. Ito, Johnny Walker. Red label, black label. Lahat na ng label. Bilhin na natin. Pre, lahat na ng label. Bilhin na. Oo, andyan. Lahat ng label, pre. So yung kararating lang natin dito sa Holiday Inn. Ito yung magiging hotel namin sa loob ng 2 araw. Medyo ginabi kami, 10 o'clock kasi huminto pa kami, sobrang lakas ng ulan. Ito, room tour muna tayo sa ating magiging kwarto sa 2 araw. So mag-room tour daw muna tayo. Yan yung si Mrs. Tsaka sila Eden. Oh, game, pasok na kayo. Si Tito Jed at Tita Carmi, si Lola Nainay. Hello, hello. Welcome to Holiday Inn Express In Lethbridge. Si Lola Nay, yan lang yun. Si Lola Nay nagtanggal pa. Pasok niya na po. So, ang ating room ay room 407. Parang viewing lang ba to? Viewing ng bahay. Bigyan lang to. Ayan, oh, pakita mo. So merong pagpasok namin dito sa room. CR. CR kagad. Okay, so ano bang meron sa CR? Tingnan natin. Pasok! Eh, syempre, Uy, bago mo na-feel yung merong shower tub. Common naman yan sa hotel. Ganyan talaga ang setup. Tapos, syempre, 2 king.
king bed. Tapos syempre, merong initan ng noodles, kape, tsaka ano to, fridge. Malit na fridge, walang laman. Then may ice bucket, Ice bucket. may recycle bin, at full-size mirror. Kasi yung isa magiging At merong... Wow, dito yung ball. Chepot, lagay mo Lola yung Nay, mga kamusta po ang biyahe? Yung anak ko nagreklamo. Pero natuwa naman sa'yo. Okay. Sabi niya, type ko na pala. Type niya na raw. Ganyan. Ganun. Inikat mo na? Ay, kasi CR nga ako. Sige lang na yun. Type na daw. Tapos mag-tour din kayo sa amin. So, mamaya doon naman tayo kila Eden.